Kumustahin natin ang lagay ni Nanay Rochelle kasama si Mobile Journal, Yada Pascual. Yada, bukod sa mabigat ang kanyang tiyan, ano pang idinadaing ni Nanay Rochelle? Pops Ray, dahil nga dun sa laki at bigat nung tiyan ni Nanay Rochelle, meron siyang mga bagay na hindi niya na kayang gawin o nahihirapan na siyang gawin. Tulad na lang siyempre, pag hihiga siya, kailangan may aalalay sa kanya kapag tatayo siya. Hindi niya na magawang yumuko, kaya ang inaasahan niya sa paglalaba yung kanyang mga anak. At may pain yung nararamdaman kada kilos niya. Yes, at yun nga, nahihirapan na rin daw siyang huminga. Kung mapansin nga natin, Pops Ray, dun sa interview, talagang naghahabol na siya ng hininga. So ayun yung mga ilang bagay na talagang hirap siya gawin. Yada, sobrang rare ng sakit na ito, no? Hepatic neuroendocrine tumor. Saan kaya naman ni Nanay Rochelle ito? Pops Ray, wala siyang idea si Nanay Rochelle kung saan niya nakakuha kasi ang alam niya lang daw sa family niya, diabetic sila. Pero yung ganitong klaseng sakit daw talagang hindi niya raw alam kung saan ang galing. Kaya tinanong natin, Pops Ray, si Doc Virgilio, yung ating gastroenterologist. Mga possible causes. Mga possible causes. Kako factor din ba yung pag-inom ng alak, paninigarilyo? Kasi ang sabi sa akin ni Nanay, malakas siyang uminom ng alak at naninigarilyo siya. Pero ang sabi naman ni Doc dyan, genetic mutation daw talaga, Pops Ray, yung unahing sanhi nito. So wala siyang kinalaman sa kinakain, sa alak, talagang nasa lahi. Nasa lahi talaga. Ano ba ang gamot dito? Ngayong bawal daw ito operahan, no? Chemotherapy lang ba? Case-to-case basis, Pops Ray, yung gamutan dito. Kasi syempre, depende pa rin. Ang sabi nga ni Doc sa akin, ay kapag less than 2 cm pa lang yung tumor, kaya pa yung operahan, chemotherapy. Pero sa case kasi ni Nanay Rochelle, Pops Ray, sobrang laki na nung tiyan niya at naka 4 cycles na nga siya ng chemotherapy. Pero after niya ma-CT scan, ang sabi sa kanya ng doktor niya, walang improvement. Kaya nag-switch sila sa tableta. Tableta? Ang ibig sabihin kasi ng Pops Ray, kapag walang improvement, talagang malaki na eh. Yung bukol, hindi niya na kaya mapaliit pa. So, ang sabi niya nga, gusto niya sanang maoperahan, pero ang sabi ng doktor sa kanya is magiging madugo yung operasyon at maaari niya pang ikamatay. So, posible bang bumalik sa chemotherapy itong si Nanay Rochelle? Pops, hindi na in-advise yung kanyang doktor kasi talagang useless daw at kahit yung operasyon, no chance na talaga. Ano ang kanilang kabuhayan para tustusan ang mga gastusin? No? Halimbawa sa gamot at kung ano pang pagpapacheck up. Sinong tumutulong dito kay Nanay Rochelle? Ang inaasahan lang ni Nanay Rochelle, Pops, yung kanyang kinakasama, 10,000 daw yung sahod per month. Pero hindi daw sapat yun sa kanilang pangangailangan. Kasi syempre, Pops, 5 yung anak ni Nanay Rochelle. At ang sabi niya nga, iniiwanan daw sila 150 pesos kada araw. Pero nasa kanya na yun kung paano niya pagkakasyahin sa pagkain ng 5 niyang anak. Kaya nga, Pops, July 19, ngayong July 19, isang buwan nang hindi nakakainom ng gamot si Nanay Rochelle kasi nasa 30,000 daw yung bagong reseta sa kanya. So ganun kabigat. Ang sabi niya nga sa akin, syempre bilang magulang, ang pangunahin niyang priority nga ay yung kanyang mga anak. Syempre, yung laman siya ng kanyang mga anak kaysa sa kanyang gamot. Kaya Pops Ray, nananawagan siya ng tulong para kung sakali sa kanyang gamutan at kung may sobra man daw sa kanyang mahatanggap, nais niyang bumili ng mga school supplies kasi magpapasokan na, Pops Ray, at yung kanyang 5 anak, may isang gamit, wala pa. Supportive care na lamang ang pwedeng itulong ng kanyang mga mahal sa buhay. Ano? Tapos kapos pa sa budget. Yung mga anak niya, kamusta naman ang pagtanggap dito sa lagay ng kanilang nanay? Actually, ayun, nakakalungkot. Siyempre, mga bata, kahit anong ipaliwanag mo dyan, di ba? Nanay nila yun, nakikita nila ganyan yung sitwasyon. Ang sabi niya nga sa akin, Pops Ray, kahit nung sa interview, Pops Ray, naririnig ko yung may mga batang umiiyak. Kasi hindi niya mapigilan, Pops Ray, ni Nanay Rochelle na habang ini-interview ko siya, umiiyak siya. Kaya ang sabi niya, ma'am, kung tutuusin, ganyan, sa bawat araw, kapag kasama ko yung mga anak ko, sila yung lakas ko. At ang sabi niya nga sa akin is, parang dinadaan na lang nila sa saya, sa tawa, yung nararamdamang kondisyon, para nang sa gayon, hindi pang hinaan ng loob yung mga anak niya. Ayun, maraming salamat. Mobile Journal, Yada Pascual.